hosted by Jolly Tupas. Papakinggan at mapapanood Ingles, Miyerkules at Biyernes sa pila ng radyo ng Masa Entertainment Network. Good morning, Pilipinas! Isa pong mapagpalang araw sa lahat ng ating viewers and listeners sa Luzon, Visayas at Mindanao! Welcome po sa ating pungunang bahagi ng ating pong palatuntunang Ispay ng Bayan, Mata ng Sambayanan! Ay nako! Talaga naman, oh! Kumusta na po ang araw po ng ating pong Miyerkules? Buwan po ng August 5, 2020. Nag-adjust po tayo, ha? Nag-adjust po tayo ng oras. Kaya doon natin po mga viewers, humihingi po kami ng pamanhin. Dahil nga po ay nagkaroon po ng technical problem. So ngayon pong umaga, nagmamadali na pong tanghali. Okay, samahan po ninyo kami sa loob po ng isang oras natin pong balitaan, mga komentaryo, kumustahan po natin. At syempre, ako po si Jolly Mahusay Tupas at kasama ko po rito ang atin pong special guest, Councilor Phil Mahusay. Councilor Phil Mahusay. Okay, yan. So, bumati ka, sir? Magandang umaga po sa lahat nating mga ka-spy at sa lahat po ng ating mga kababayan, mga kaibigan at siyempre ating mga kapatid sa pananampalataya at siyempre ating mga sponsors. Magandang umaga po. Ayun. So napakaganda po dahil ngayon po ay napakarami po nating pag-uusapan, mga balita po natin at lalong-lalo na po ito po nangyayari po ngayong sa ating pong bansang Pilipinas. Yung pong MECO, Modified Enhanced Community Quarantine. Kaya busy po ang lahat po ng ating pong mga kapulisan, magmula po sa ating pong Chief PNP kay General Archie Gamboa down to Regional Director at sa mga Provincial Director at kasama po ang ating pong mga COP sa bawat bayan. Kaya talaga namang maging ang traffic ang ating pong mga nakikita po natin sa kakalsadahan ay napakahigpit po ng kanila pong pagpapatupad. So ngayon pong tanghali, bago po tayo pumalaot, tayo muna po ay magbigay ng pagpapahalaga sa atin pong salita ng ang atin pong word of the day, ang sa tinapay ng buhay na hindi po nasisira, na papanis magpakailanman. Ito po ang sinasabi po dito, yung atin pong scriptures of the day o word of God, atin pong matatagpuan sa John 14 verse 27. At ang sabi po rito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Ang ibinibigay ko ay hindi katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag mabalisa ang inyong mga puso ni mamba. So, Sir Phil, ano po ba ang pagkakaiba ng kapayapaan na ibinibigay ng Diyos sa yung nasa sanlibutan? Malaking kaibahan. Ang kapayapaan tong galing sa ating Panginoon. Ito ay nagbibigay sa atin ng mas malawak na pag-unawa at mas malalim na pananampalataya. Relasyon mo sa Kanya, relasyon mo sa kapwa, at ikaw mismo isa ng kapayapaan sa iyong lugar. Kasi ang kapayapaan hindi kailangan nakarely sa paligid, kundi pasisimulan ito sa sarili mo. Okay, so ibig sabihin, Bishop, kapag punong-puno ka ng kapayapaan sa puso mo, hindi ka
apektado, no? Hindi ka affected sa mga nangyayari sa ating paligid. Iba yung apekto doon. Ang apekto doon, lalo siya maging sensitive at nakaka-influence siya ng paan sa iba. Yun, napakaganda po nito. So, ito po ina-address po natin sa mga elected officials po natin, lalong-lalo dyan sa tanggapan o opisina ng ating pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa lahat ng mga alubhasa sa batas. So ito'y napakahalaga para sa kanila, ano po? Para po yung kanilang panunungkulan, yung kanilang mga tao na sasakupan, kapag punong-puno ka ng kapayapaan sa puso mo, abay kaya mong i-handle lahat. Ano? Yes, ang kapayapaan kasi nagpapahiwatig yun na wala siyang guilty sa buhay niya. Napakaganda po noon, opo. Ayun, kung i-maintain niya yun, ibig sabihin, iiwasan niya talaga ang paggawa ng mga bagay na nakakasira ng mode or nakakasira ng relasyon sa kapwa-tao mo. At apektado sa Diyos. So yun po, napakaganda po. Sana po ay nagbigay po ng kalakasan po sa ating lahat ang ating pong scriptures of the day. At isa po ito sa mga pribilehiyo, ano po, dahil ang atin pong palatuntunan ay bago po tayo tumalakay ng mga issue, ang mga nangyayari sa paligid natin, sa ating pong bansa, sa ating pong bayan, meron po tayong Word of God na atin muna pong pinapatiuna, parang nagiging susi para mabuksan ang puso ng sino mang nakikinig, nakamonitor sa ating pong programa. Amen. Ayan po. Napakaganda po nito. So, mabuhay pa kayo dyan. Kaya lahat po ng mga viewers po natin, huwag po kayong aalis, huwag po kayong kukurap, huwag po kayong aalis dyan. Dahil napakarami po nating pag-uusapan ngayon pong umaga. So, sa atin pong pagpapatuloy, atin muna pong tunghayan at panoorin din ang atin pong isa sa mga nagpapasigla ng atin pong programa. At isa po ito sa mga sponsors po natin. Walang iba po kundi ang Macrovista Philippines Incorporated. Pagdating po doon sa maayos na komunikasyon, doon po sa mga tulad po ng Sandatang Lakas, PNP, sa yung maayos po na ugnayan through radio communication o CCTV, abay wag po kayo mag-atubili na kontakin po ang atin pong programang Ispay ng Bayan. Hindi kayo tumawag sa atin pong cellphone number 0907-413-3728 at panurin po natin para po mabigyan po namin kayo ng accurate mga impormasyon pagdating po sa maayos na komunikasyon. Napakaganda po ng atin pong programa. Eh syempre punong-puno po tayo ng pag-asa. At hindi lamang po dyan sa pag-asa, ang isa po sa nagbibigay buhay po sa ating programa, syempre yung ating pong mga sponsors. Okay, atin pong isusunod ngayon. At syempre po, dito po sa atin pong Macrovista, andyan po atin pong matutunghayan at atin pong matatagpuan po yan sa 222 o 2202 Atlanta Center, Annapolis Street, Green Hills, San Juan. Universal Business Academy. At yun po. Syempre po, andyan po yung atin pong Vice Chairman, Bishop Pat Alfred Hermosilla. Doon po sa mga gusto pong makipag-ugnayan, hanapin lamang po si Mr. Kelvin Tan and Ma'am Janet Chu. Nga po, build the company to be a business partner. O ang Macrovista Philippines. Okay, atin pong susunod ngayon ang atin pong Universal Business Academy, an international education provider. In behalf of CEO, Founder President, Dr. Shirley Tan,
Ayan po, buhay na buhay po ang atin pong palatuntunan para po sa kapakinabangan ng atin pong mga public teachers, English sa atin pong buong bansa. Panurin po natin. So, do you use an internationalized qualification that opens to a better life? The is often the fees are high and the classes too inconvenient to attend. Well, imagine this that is cost effective, allows you to study at your pace, and is led by top teachers and award-winning entrepreneurs. Hi, I'm Dr. Shilan, CEO and founder of Universal Business Academy, UBA. Our mission is for high-quality, affordable, and cutting-edge courses, specializing in English teaching and executive MBA programs. We do this with the most effective teaching methods, virtual and live training classes. Today, we have serves tens of thousands of English teachers and business students from around the world. So, if you want to learn more about how we can help you achieve your goals and dreams, please reach out to one of our partners. Feel free to download our brochures from our website to discover the UP difference. Okay, thank you so much. Ngayon po umaga, atin pong pakinggan ang tinig ng atin pong Philippine Country Director Bishop Pat Alfred Hermosilla dyan po sa lugar po ng Tagaytay, Tagaytay City, para po makunan po natin siya ng mga advice matungkol din po sa atin pong public service, lalong-lalo na po sa atin pong mga English teachers, at hindi lamang po yun, maging yung pong mga mahilig magluto, meron pong kakayahan, at lalong-lalo na po dun po sa mga hindi po nakapagtapos ng culinary, no? So gusto po ninyong mapakinabangan yan at madagdagan pa ang inyong pong kalaman. Magkaroon po kayo ng mag-avail po kayo ng training seminar, so 3 months bago po kayo umakyat ng barko. Abay, kung ano yung sahod ng mga seaman, yun na rin po ang inyo pong mapapakinabangan sa inyo pong pagtangkilik po nitong atin pong public service. Okay, tuloy-tuloy po. At syempre, andyan na po, kinakontak na po natin si Bishop Pat Alfred Hermosilla. Napakaganda kasi nito, sir, itong tinatalakay natin. Yung culinary, katulad kanina yung tanong mo. So, ipunin mo yan, ano? Para medyo lakas ang boses mamaya. Okay. Habang kinokontak po natin si Bishop Pat Alfred. Bishop, pwede ka nang tumawag? Ngayon nanonood po sa atin at nakamonitor po sa atin ngayon sila Dr. Charlatan, the President, CEO, Owner of Universal Business Academy sa Malaysia, Sir Phil. Oh, Malaysia. Opo, at hindi lamang po sa Malaysia, maging sa Singapore. Yung meron din po kasi tayong province sa Singapore na nagsusupply ng mga order dito sa Pilipinas, doon po nagagaling ng Singapore. Okay, sa atin pong pagpapatuloy, mamaya babalikan natin si Bishop Alfred.
tayo muna po ay magbigay ng update, Sir Phil, sa mga nangyayari, ano? Yeah. Yung tinatawag no, yung ilan na ba ang mga cases sa atin pong COVID cases sa atin pong bansa. Okay, yan muna po, Bishop. Okay, samantala, pakinggan po natin ang tuloy-tuloy natin pong mga pagbabalita. Headlines po sa ating pong spy report ng ating pong ating palatuntunan. Noong pong Lunes, Agosto at 3 na Agosto ay hindi pinayagan muna ang magbiyahe ang mga pampublikong transportation sa Metro Manila. At ganoon din, maari daw na mabawasan naman ng 50,000 hanggang 70,000 kaso ng coronavirus disease. Narito ang detalye. Noong pong Lunes 3 Agosto hanggang 18 ng buwang kasalukuyan ay hindi muna papayagang magbiyahe ang mga pampublikong transportasyon sa Metro Manila. Kasama po ang 4 na karating na lalawigan matapos na isinailalim sa Modified Enhanced Community Quarantine. Ito ang inanunsyo ng Department of Transportation o DOTR. At bukod sa Metro Manila ay bawal din bumiyahe ang public transportation sa Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Tanging ang mga public sector para po sa frontline workers ang papayagan lamang na bumiyahe. Ititigil rin muna muli ang pagpabiyahe ng mga bus, jeepney o taxi, TNVS at mga train ng LRT 1, LRT 2. Gayon din ang Metro Rail Transit Line 3 at Philippine National Railways o PNR. Samantala, ngayon isinailalim muli ng Metro Manila ang Metro Manila 4 at kasama ang 4 na lalawigan sa Modified Enhanced Community Quarantine or MICO ay maaari umanong mabawasan ng 50,000 hanggang 70,000 ang kaso ng coronavirus COVID-19. Ayon kay Professor Ranjit Trejo of our BUP Octas Research Team na sa kanilang forecast ay maaari umanong umabot sa 220,000 COVID-19 cases sa bansa hanggang katapusan ng Agosto kung mananatili ang bansa sa General Community Quarantine at dahil sa pagpapatupad ng Modified Enhanced Community Quarantine, maaari itong mabawasan ng sa kanilang projection ng 50,000 hanggang 70,000 kaso. Yan po ang karagdagan po na mababalita narito. Okay, samantala COVID-19 update. Total active cases po sa bansa. Na ba tayong bilang umabot sa 44,429. Total cases, meron po tayong 112,593. Samantala, ang total reported recoveries naman ay 66,049. At ang total reported deaths, yung mga namatay, ay 2,115. Yan po ang detalye. Ito po ang ating pong mga tinutukang issue, mga pagbabalita ng ating pong Spy ng Bayan, mata ng sambayanan. Sa bawat serbisyong publiko, ang Diyos ang tanging kalakasan ng ating puso at isipan. Balikan natin si Bishop Alfred. Nakamonitor po ba, Bishop?
Samantala, DILG na bahala sa shoot to kill post ng Quezon City officials versus quarantine violators. Igit ng Department of Interior and Local Government na mali at hindi tama ang post ni Quezon City Task Force Disiplina, pinuno ng Rani Ludovica ng bantang shoot upang patayin sa mga lalabag sa binagong pinahusay na quarantine ng komunidad sa lungsod. Para kay DILG spokesperson Jonathan Malaya, dapat ipatupad sa naaayunan. Na mga lalabag sa quarantine. Itinuring ng kagawaran ng panloob at pamahalang lokal na sinasabing shoot to kill na banta ng pinuno ng QC Task Force Disiplina laban sa mga lumalabag sa quarantine sa Quezon City bilang hindi wasto at illegal at pinapayo namin sa kanya na itangi mula sa paglabas ng pagkatulad na pahayag sa hinaharap ani Malaya sa isang pahayag, habang naniniwala kami na ang disiplina ay isa sa mga maiwasang hakbang upang matigil ang paghatid ng coronavirus. Dapat itong ipatupad sa loob ng mga hangganan ng batas at ng DILG. Hindi papayag ang anumang posibleng pag-abuso sa otoridad sa bahagi ng mga ahensya ng pagpapatupad ng batas o mga unit na pagpapatupad ng mga pamahalang lokal sa pamahalaan. Dagdag niya, hindi papayagan ng DILG ang anumang abuso sa kaharian ng mga ahensya ng pagpapatupad. Tiniyak ng opisyal, kontrobersyal na hindi magbabati sa lokal na pamahalaan ng lungsod. Ang post ni Ludovica, papaalala din ng DILG sa mga LGU na maging maalala sa kanilang mga post dahil baka isipin ang mga nasasakupan niya na opisyal ng pulisya ang mga magiging pahayag nila. Maalala sa Lunes, nagpost si Ludovica sa Facebook na nagsasabing dapat patayin ang mga paglulunsad sa MECO o Modified Enhanced Community Quarantine sa lungsod. Nilinaw na kanalunan ni Ludovica na hindi naman daw opisyal ng pulisya na nagiging pahayag. Tiniyak naman ng Quezon City Police District na hindi nila tatanggapin ang shoot to kill. Ayon kay QCPD Director Police Brigadier Ronnie Montejo, walang shoot upang patayin ang pulisya at maximum tolerance lang ang pinairal ng QCPD sa unang isinagawa sa protocol. Hindi ka na makakapagsabi na niyan lamang sila, ngunit sa susunod na paglabag posibleng maaresto ang lalabag. Sinabi rin ni Quezon City Mayor Joy Belmonte. Okay, samantala, atin muna pong pakinggan muli ang atin pong personal na pakikipag-ugnayan kay Bishop Pat Alfred Hermosilla mula dyan po sa Tagaytay City. Yes, magandang tanghali sa iyo, Bishop. Magandang tanghali, Brother Jolly, sa libo-libong pagpakinig sa tanghali ito at ngayon sa ating makisig na Bishop Phil. Magandang tanghali po. Tanghali po sa inyo. Opo. So yun po, tinalakay po namin kanina yung pong atin pong pinag-uusapan na patungkol dito sa mga teachers, English teachers sa ating pong bansa. At kasama na nga po itong mga culinary o yung pong may mga nasanay o nasanayan nilang magluto o di kaya yung may nag-aaral na hindi nakagraduate. So meron tayong programa para sa kanila, Bishop, na pwede nilang pagkakitaan financial o makatulong sa kanila pong pagkita o pagkakitaan sa kanilang pamilya. Go ahead po.
Tama po yan. Salamat po sa inyong napakagandang programa na walang tigil sa paggawa ng para po sa ating pong mga kababayan, lalo na po ngayon sa panahon ng pandemya at sa kahirapan ng ating buhay. So, tayo po ay patuloy na nagbibigay ng oportunidad sa ating pong mga kababayan. Unang-una po yung sa mga guro, katulad ng sinabi ninyo, hindi naman po lahat po na nagnanais, sila po ay makapagturo sa online. Ito po ay hindi na kailangan sila na isakay ng mga kahit dito po ay English teaching online. Kung saan po ay kikita sila ng hindi baba sa 5 pounds per hour. Ito po ay mahigit sa mga 380 pesos per hour. Yung mga pagkakataon para po sa tinatawag nating online teaching jobs na po. So, kung meron po tayo mga kababayan ngayon na nakikinig, ay sila po makipag-unayan lamang sa inyo kung nais nila ang pagkakataong ito na sila po ay makapagturo ng English online na po. So, makipag-unayan sila sa inyong magandang programa at tumawag po sa iyo, Brother Johnny, para po sa mga detalye pa ng mga programang ito. So, marami pong salamat, Bishop. At yun nga po, na gusto ko pong ipagdiinan ito pong programang ito. Brother Johnny? Opo. Opo, sa pangalawa naman po ay nais natin sabihin doon po sa ating pong mga kababayan. Brother Johnny, i-announce mo at manawagan sa mga kababayan natin na ngayon ay mga natin na nawalan ng trabaho. Pero ngayon po ay nananawagan tayo sa mga kababayan natin na dati pong mga tumasakay ng bangko, ngayon na hindi na makasakay, lalo na po yung mga chef, yung mga nagluluto sa barko. Sila po ay merong ganyang requirements ay sila po ay pwede natin itong matulungan na makasakay sa lalot na daling panahon sapagkat ang ating pong partner na shipping company, meron po silang mahigit na 1,000 mga barko sa kasalukuyan na yan po ay pwede natin matulungan ng ating mga kababayan. Mawag lamang po sila sa inyo at sa inyong magandang programa at sila po ay ating matutulungan. Opo, so yun po ang ating pong telepono o cellphone number 0907-413-3728. Doon po sa mga interesado na makapag-unite o di kaya makakontak po sa amin para po doon sa maayos yung makapagtrabaho sila, lalong-lalo na po kapag yung pinag-aralan nila Sir Phil, Opo. So, buhay po, Bishop, mayroon po pa kayong huling mga panawagan or para sa ating po mga kababayan? Opo, maraming salamat, Brother Johnny. Gawin din ang ating panawagan sa ating mga nurses, yung ating mga nurses na nagnanais, sila po ay makapag-trabaho sa Europa, sa Europe, more particularly in Germany, ay makipag-ugnayan lang po sila sa inyo. Kailangan po lamang sila po ay registered nurse at sila po ay merong mahigit ng 2 taong hospital working experience. So kung nagnanais po nilang makapagtrabaho sa Europa, ay makipag-ugnayan lang po sila sa inyong programa at tumawag sa iyo, Brother Johnny. Yan po, maraming pong salamat, Bishop, sa inyo pong pagpapaunlak mula dyan sa Tagaytay City. Bagamat napakahirap po talagang bumiyahe, pero ganun po ay basta sa kapakanan at public service ng ating pong mga kababayan ay magagawa po natin ng lahat sa tulong po ng ating pong Panginoon. So, God bless po. Mabuhay po kayo. More power, Bishop Alfred Hermosilla. Yes. Opo, Brother Johnny and Bishop P. Mabuhay po kayo. Yes, mabuhay po din. Patuloy na ginagawang public service at kapulihan po ng Panginoon. At patuloy po tayong nananalangin para po sa ating bansa. Yes, po. Sa ating mga kababayan, na patuloy po tayong magtiwala sa Panginoon at ang panahon ito ng pandemya ay lilipas po na tayo po ay muling babangon at manunumbalik sa ating pong tagumpay sa buhay. Salamat, Brother Johnny. Pagpalaan tayo ng Panginoon. Maraming salamat, diba? Ayun po, maraming pong salamat. Ayan po ang ating pong
makipag-ugnayan kay Bishop Pat Alfred. O yan, sa atin pong nagmamalasakit sa atin pong mga kababayan. At ngayon pong hapon, atin pong pakinggan ang report dyan po sa lugar po ng Binangonan, Rizal. At alamin po natin ang mga nakalap na pagbabalita ni kasamang Vicky Custodio mula po sa hanay ng Rizal PNP Police Corps dyan po sa lalawigan ng Rizal. So habang kinokontak po natin, tuloy-tuloy po ang atin pong pagbabalita. Quezon City Mayor na si Joy Belmonte, na sa sobrang pag-iisip ay nagugat lamang ang post ni Ludovica at hindi nito sinasalamin ang mga panuntunan ng lungsod na patungkol sa mga lumalabag sa quarantine. Muli ang pinaalala ng Commission on Human Rights na kahit nasa pang-emergency na bansa, ang bansa ay dapat ring maglagay ng karapatang pantao. Sa account sa Facebook, nilinaw ni Ludovica na nadismaya lang siya sa pagbabalik ng MECO o Modified Enhanced Community Quarantine. Patuloy din na tumataas ang COVID-19 kaso sa lungsod at bansa dahil sa kontrol ng disiplina at batas sa ilang mamamayan. Okay, tuloy-tuloy po tayo. So, Sir Phil, ano po ba ang pananaw mo sa nangyayari ngayon sa atin pong bansa, lalo na pong biglang karoon ulit ng Modified Enhanced Community Quarantine? Hindi na po ako nagtataka pagkat ito talaga base po sa background natin pagdating sa usaping bahan, ito po talaga ay matatawag na salot. Meron po kasing salot na natural at saka hindi natural. Pero wala namang man natural man ito o hindi man natural, para as long as ang tawag niyan ay salot, ay dapat po natin talagang paghandaan ito. At kinakailangan sundin lamang natin ang ating po mga tawag na health protocol. Laging magugas ng kamay, at saka naka-face mask yan. Dito lang hindi ako nakapag-face mask. Ayaw para makilala. Anyway, ngayon lang yan. Pag makilala tayo, siyempre naka-face mask po tayo talaga, at saka meron din tayong face shield na tinatawag. At siyempre yung distance, social distancing, ay i-practice po natin yan. Ito lamang ako masasabi, yung pong mga on behalf of the frontliners, kawawa naman, nakikiusap po sila, ayaw na nila sana, pero dahil buhay po kasi ang nakasalalay doon sa amin na yung mga pasyente na kung hindi naman nila harapin ay cargo de consciência ang tawag doon. Ngayon, kailangan nilang harapin talaga. Ang pakiusap lamang nila ay stay at home. Yun po lang, para wag nang madagdagan pa ang kaso. So, Sir Phil Mahusay, sabi po rito, good afternoon po sa inyo. God bless your radio ministry. Sabi po ni Francia Imperial. Ayan po, nakamonitor po sa atin. Ang dami nating viewers. Kaso meron pong tumawag sa akin. Si Tupas po yun tumawag dito sa atin pong monitor. Kaya nabura po yung mga viewers. Okay, at sabi ni Sir Insan Jimmy Mahusay, ang dalawang pinsan kong gwapo. Ayan po. Mas gwapo ka. Jimmy Mahusay. Okay, maraming salamat sa inyo pong pakikinig at panunood sa atin pong programang Ismay ng Bayan. Yes. Thank you for listening, John. At syempre, doon po, pasensya na po, doon po sa mga viewers po natin. Ang dami talagang nabura. 11,000.
Oh, ang daming nabura. 11,000.7 po nating mga viewers ngayon, pero tsaka unang-una nagkaroon po tayo kanina ng technical problem. Kaya so hindi na sila siguro hindi ko alam kung bakit hindi na naumulit. Pero kung ba man ay lahat ng viewers po natin, lahat ng mga listeners po natin, marami pong salamat sa inyo pong suporta. Spy ng bayan, mata ng sambayan. Okay, samantala, tuloy-tuloy po natin, Sir Phil, ang ating pong pagbabalita. Habang kinokontak po natin si kasamang Vicky Custodio dyan po sa Binangonan, Rizal. Tricycle, papayagang bumahe sa ilalim na Unified Enhanced Community Quarantine sa ilang kondisyon, MMDA. Papayagan na ang mga tricycle na bumiyahe sa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine o MECO kung ito ay para maghatid ng medical frontliners para sa emergency at mga taong kailangan bumili ng essentials o sa pagpupulong namin pinayagan na during MECQ dati walang tricycle. Ngayon, pinayagan po yan basta't pagsasakay ng medical frontliners, emergency at yung bibili ng essentials. Payag ni Metropolitan Manila Development Authority, MMDA General Manager Jodo Garcia. Sa panayam ng ilang mga mamamahayag, Martes ng umaga sinabi ni Garcia na kailangan lamang na isa lang ang sakay sa bawat tricycle. Piniyagan po ito para merong continuity ang ating libreng sakay dahil sa buses o major Thoroughfares. Okay, thoroughfares lang yan. Sa pagbaba na yung mga medical frontliners wala nang masasakyan, papasok ng maliliit na kalsada kaya pinayagan ang mga tricycle. Paliwanag niya. Maging ang mga pag-angkas sa motorsiklo ay papayagan na rin basta medical frontliners o essential workers ang angkas nito. So isa po yan sa mga tinatalakay Sir Phil. Yung mga tricycle driver, ang iba naman na sinasamantala nila yung laki ng singil. Samantala ng mga tao nito, hindi ko maintindihan kung ano ba talaga ang kanilang layunin, bakit o pera ang kailangan o hanap buhay. Iba yun iba. Kasama hanap buhay, kaso yun nga lang ay ang nangyari doon yung pong may kasamang panlalamang sa ating pong mga maliliit na kababayan kasi dapat na intindihin niyo yun kapag may kasamang panlalamang hindi magtatagal yun, so hindi hanap buhay yun. Tsaka hindi, kalimitan doon inireklamo lang sila kasi ang laki ng sinisingil nila yung bayan. Di siyempre hindi magtatagal o nasaan yan ang hanap buhay sila. Tapos ngayon dito, ating pong binasa, yung mga tricycle driver ay pinapayagan ng MMDA para gamitin para doon sa mga frontliners o di kaya gawing service. Okay? So, syempre kapag ginamit na service ng ating pong mga frontliners, syempre ang magbabayad dyan yung pamahalang bayan kung sinong umarkila. Ganun po ba, Sir Phil? So, katulad yan, yung mga motorsiklo rin, pinapayagan na rin basta medical frontliners ang gagamit o sasakay. So, isa po rin yan sa mga problema natin dahil tulad yan, wala nga pong mga bumiyahe at ito dahil nga po dito sa Modified Enhanced Community Quarantine, yung mga naghahanap buhay tungkol sa motor, okay, at lalong-lalo kapag ginamit po ng mag-asawa na mayroon pong barrier tsaka yung divider, ito uusapan ito ngayon sa Senado. Kung yan naman ay approve
siyempre bago may approve yan, pinag-aralan ng gusto at pinag-debatihan nila yan, pumasa. Ibig sabihin, mayroon pong wisdom na mayroon dyan na kinakailangan dapat to pa rin. Hindi nga ang lahat ng mga riders po natin sa buong Pilipinas talagang umalo dito ayaw talaga nila, umaalma talaga sila para sa mag-asawa lang. Oo, kasi yun nga po, yung divider tsaka yung barrier, isa po yan sa mga delikado na lalong-lalo kapag sila bumabiyahe. Madalas ilang beses na natin tinatalakay ito dito sa programa natin. Isa po talaga sa mga magiging ugat ng disgrasya. Bakit? Dahil ang pag may divider ka, lalo na kapag napagitnaan ka ng mga bus, mabibilis tumakbo, kapag sinampal ka ng hangin, posible talagang bumaliktad ka. Yan po yan. Yan po ang katotohanan yan. Maging si Senator Bong Revilla ay pinaglalaban to na dapat payagan na talaga na wag nang gamitin yung barrier. Isa pang bagay dyan na nakakaabala din dahil ang dami hinihingi ng ID na mapapatunay na talaga bang sila ay asawa. Kaya nga lahat kahit mag-asawa kinakailangan mayroong harang or barrier na sinasabi. Yun nga, katulad yung barrier na yan, kung alam ba yung motor ko, lalagyan ko ng barrier, ang iba kasi nilalagay lang sa likod, hindi naman accurate yun na nasa likod. Bibo kasi ang iba kasi talagang wini-wielding nila yung barrier. So yan po ang mga atin pong tinatalakay. May tanong lang ako dyan, ano ba yung iniiwasan, bakit na kailangan lagyan ng harang o barrier? Ano ba talaga yung yung kinakatakutan? Kasi daw baka magkahawaan Magkahawaan ng ng virus. O virus. Di ba ang pinag-usapan naman sa virus nasa laway ka. Ay di improve yung helmet. Yung face shield lang okay na yun, tsaka yung face mask tapos lalagyan mo pa ng helmet, diba? So tapos ang sinasabi nga dyan yung hindi pinapayagan na mag-angkas sa motor, tapos pagdating sa bahay magkatabi matulog. Ewan ba? Diba? Nakontak ba? Ewan ko ba? Hindi ko makunik. Okay, so yun po ang talagang pinag-uusapan ngayon. Talaga inain pagdating sa social media. Ang payo ko para doon sa mga sinisita, nagkataon na walang barrier, tapos mag-asawa pala, ay magdala na kayo ng marriage contract? Hindi, marriage contract na, pero ibig sabihin, kailangan pa rin mayroong barrier. Hindi na hanapin kasi yung mga ID kapag may barrier, di ba? Pero kasi nagkakataon na mayroong emergency, kinakailang bumiyahe, mag-asawa, walang barrier, paano? O di, kung mayroon silang marriage contract, ay dalhin. Kung wala naman, ay manahimik. Pambira. So napakarami po nating pinag-uusapan ngayon. Pero bago po natin ituloy ito ay atin muna pong check yung atin pong oras. Ang atin pong oras ngayon ay alas 12:47 na po ng hapon. Okay, tuloy-tuloy po tayo, Bishop. Kanina po ay umuugong na naman sa social media yung sumabog sa Lebanon, sa Beirut. So kapag wala kang kapayapaan sa puso mo, maapektuhan ka doon, yes. Kahit na magputukan yan dyan sa paligid, for as long as you have a peace of mind, ay walang problema. Huwag kang humalo kasi pagka mawindang ka, ay nadagdag ka pa doon sa kapayapaan, sa nasirang kapayapaan. Opo. So ngayon po, yung pong sinasabi yung pong bansa sa bansa, maglalaban, at ano pa ba yun? Mga sinasabi sa... May lindol pa. Tapos na tayo doon sa lindol Oo nga. Okay, pero ito na yun, yung mga
bansa sa bansa maglalaban at doon mo makikita yung mga iba't ibang klaseng armor na ginagamit ng ating pong mga terorista. Yung mga saka hindi lang. Siyempre yung mga sundalo ng bawat bansa, di po ba? Alam mo, Jolly, gusto kong patunayan, kasama Jolly. Gusto kong patunayan talaga pong napakahalaga po na ang kapayapaan ay simula sa puso ng tao. Pero mo, kilala mo naman yata si Leonardo da Vinci ay sa isang napakalaking contest pagdating po sa larangan po ng drawing o paintings. Ang lahat ng sumali ay talaga napakaganda, napakapayapa sa kapaligiran. Pero yung kanyang paintings, kasama Jolly, ay isang malakas na unos. Bagyo, yung talaga pong ang punong kahoy ay bumabalot na ganyan dahil sa lakas ng hangin. Pero nanalo yun. Bakit? Doon po sa gitna ng sanga, mayroon po doong tawag nito, mayroong nest. Yung sabi ng mga may salag. Tapos inahin at may mga baby sisiw, nagpapakain yung inahin sa sisiw. Masaya ang isang pamilya. Ngayon, bakit nanalo? Sapagkat pinatunayan doon na may kapayapaan pala ang pamilyang ito. Ang bawat tao, lalo na Pilipino, kung mayroong kapayapaan sa kanyang puso at sa buong pamilya, tapos walang problema. Magkaroon ng bawat pamilya, wala nga tayong gulo. So ngayon po sa Phil, public service muna po tayo. At isa pong pinag-aanyaya sa mga kabarangay po natin, particular po dyan sa bayan po ng Montalban. Ito po mga kabarangay, amin po kayong inaniyahan na makinig at makisa sa webinar patungkol sa mental health awareness darating na August 8, 2020, alas 6 po ng hapon sa official Facebook page ng Sangguniang Kabataan ng Barangay San Jose, Montalban, Rizal. Maganda yan, maganda. Okay, so programa ito nila is kay Chairperson Marjorie Tupas. Siyempre sa pangunguna ni Cap Glenn S. Evangelista. Magandang hapon sa inyo dyan mga taga Montalban. Programa pala ni Kumaring Marjorie. Okay, magandang hapon sa inyo dyan mga taga Montalban. At sa aking pong kaibigan dyan, si Hepe, si Police Lieutenant Colonel Rexper Abad Gawiran. Okay, tuloy-tuloy po sila ngayon sa pagpapatupad ng MECO, Modified Enhanced Community Quarantine. Siyempre sa tulong at suporta po ng ating pong punong bayan, Mayor Tom Hernandez. Okay, at mga konsihal. So ang ating pong oras ay alas 12:52 na po ng hapon. Talaga naman, ilang minuto na lang, ha? So ubusin na lang po ito natin sa mga batian po natin. Baka mayroong gustong batiin dyan, Sir Phil. Tapos din tayo sa panalangin, ha? Binabati ko po si Mayor Mayet, Kapitan Mayet dyan sa San Isidro at sampo ng kanyang mga kagawad at lahat po ng mga barangay staff na mga masisipag, lalo na yung mga frontliners natin dyan. Happy listening po sa inyo, magandang hapon po sa inyo. At syempre sa ating po ng bayan na Mayor Tom Hernandez, ever there is Mayor po our bayan ng Montalban. Magandang hapon po. Ayun. Siyempre, lahat ng mga masisipag po natin at tuloy-tuloy ko rin pong patuloy na congratulate lahat ng nasa Provincial Intelligence Unit ng atin pong lalawigan ng Rizal under the leadership of Police Colonel Joseph Argilles, okay, yung atin pong bagong Provincial Director. Napakasipag po yung atin pong mga operatives pagdating po sa paghuhuli po sa mga pasaway, mga drug addict po, sure.
At yan po, congratulations po sa inyong patuloy na laban sa kriminalidad at droga. Lalong-lalo na po yung mga taong walang ginawa kundi dungisan ang yung ating pong bayan. Pagpupursige ng ating pong mga mayor, mga barangay chairman para maging drug-free. Pero ito naman po mga tao na galing sa iba't ibang bayan ay doon po nagbebenta ng droga. Okay? Congratulations din sa ating pong bago nating in-install ng mga opisyalis ng UDS, United Defenders of Democracy and Sovereignty. Sa nakalipas po ng Sabado, si Mabel Dawaton ang chairman nito. At siyempre, happy listening po para sa lahat. 2 million na po ang UDDS sa buong Pilipinas. Ang dami niyan. Sana dapat maging viewers natin yan, Sir Phil. Yes, dito. 1 year pa lang na nagsimula ang samahan ito laban sa droga, kriminalidad at corruption. Okay, oo nga. Yung corruption talaga, isa po yan. Kaya nga si Commissioner Greco Belican na aking pong nakapanayam nung nakaraan ay ano po siya, kumbaga pabor siya sa death penalty, yung lethal injection ng ating pong Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At kasama nga, gusto niya pati yung mga corrupt dapat maparusahan ng kamatayan eh. Pabor ako bilang obispo, pero alam mo, kung iisipin natin buhay yan eh. Kaya lang, kumbaga nakalaan na at mayroon naman na ang Panginoong hustisya o judgment para doon. Yan mga bagay na yan, ibigay na natin sa Panginoon. Ang akin lamang may payo, kapatid o kasama ang Jolly, na ang pagsunod sa pamahalaan ay biblical to. Magpasako sa pamahalaan. Okay. Sige lang. Magpasakop sa pamahalaan. Okay, so ngayon po nga wala na po tayong oras. Pansamantala na po kami magpapaalam. Pero bago yan, kami yung po muna ay mananalangin para sa inyo. Ubusin po natin yung 5 minuto sa atin pong short prayer. Sir Phil, pwede pong ikaw nang mag-closing prayer. Sama natin sa panalangin yung mga nabanggit natin. At yung 2 million na grupo yan, kailangan maging viewers po natin para lalo na sa YouTube, para tumanggap tayo ng sahod sa YouTube. Blessing yun sige, mag-pray na po tayo. Tayo po ay manalangin para po sa ating bayan ng Pilipinas. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyong pagkaloob ng panahon sa programang ito, na ito'y pinamunahan po ng inyong anak Jolly Topas at ang inyong mga lingkod. Kami po ay lumalapit sa inyo, nawa ay pag-ibayuhin po nawa ninyo ang programang ito at inyong i-bless po ang istasyon na ito ng Radyo ng Masa sa panguna po ni kasamang Ronald and Karen. Maraming salamat, ipagkaloob sa kanila at ang inyong biyaya na maging patuloy po silang bukas ang puso para po i-accommodate ang mga lingkod ninyo magsasalita o magsisiwalat ng mga bagay na pangkapayapaan at kasaganaan para po sa bayan ng Pilipinas. Dinadalangin namin ang aming pong mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na bigyan siya ninyo ng kaalaman at magkaroon pa ng iba yung talino para sa kanyang mga papasya, 10 ng kanyang gabinete at lahat ng mga nagpapatupad nito. Ingatan din ang mga fruitliners at lahat po ng mga naka-uniform ng mga sandatahan, ipagpalain po ninyo at ingatan po sila sa kanilang pagpatupad at bigyan din po sila, Panginoon, ng mabuting puso na tanggapin tangkilikin ang anumang mga bagay na mabuti para po sa bayan. Pagpalain po rin, Panginoon, ninyo ang lahat ng mga commuters at ang mga kabataan. Ito po ang aming dalangin. Patuloy po itong idadalangin na itutuloy po ni Kasamang Jolly. So maraming pong salamat. Ito pang dalangin namin sa inyo sa pangalan ni Jesus namin Panginoon at Tagapagligtas. Amen and amen. So ito po ang ating pong tinutukan, mga balita at komentaryo ng ating pong programang Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Ako po si Jolly Mahusay Tupas na samantala pong nagpapaalam po sa inyo tuwing araw po na Lunes, Miyerkules at Biyernes. At kasama po natin si Sir Phil, ang inyong tagapayo sa himpapawid. Maraming pong salamat. Kapag hindi makatulong, huwag ka nang makaperwisyo at ang
kasira ng isa ay kasira ng lahat. God bless po. Bye-bye. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po ang bansang Pilipinas. Ang kapayapaan ay nasa puso, kailangan. Spy ng Bayan, Mata ng Sambayanan. Hosted by Jolly Tupas. Mapapakinggan at mapapanood tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes sa impilan ng Radyo ng Masa Entertainment Network.